Morning. Welcome to pilgrims to the Manila Cathedral. Our first reading is a direct continuation of the first reading of yesterday. So, what happened in the first reading of yesterday? Sinong nagsimba sa inyo kahapon? Ano ang unang pagbasa? It was about the sin of David, the fall of grace, from grace of David. He committed adultery with the wife of a soldier of his, Bathsheba, and the husband's name is Uriah. Bathsheba got pregnant because of the affair, and in order to cover up the crime, David wanted Uriah, the husband, to sleep with his wife. But Uriah, being a righteous man, did not want to do it. So walang lusot ngayon si David, kundi ipapatay si Uriah. Then Uriah died, and Bathsheba became free, and they lived together, David and Bathsheba. Doon natapos ang istorya ng unang pagbasa kahapon. Pero ngayon, narinig natin kung paano kinonfront ni Propeta Nathan si David, una sa pamamagitan ng isang kwento. Nagkwento siya, sabi niya meron sa isang bayan, merong isang mayaman at isang mahirap. Yung mayaman, ang dami-dami niyang mga alagang hayop. Yung mahirap, meron lang iisa. But eventually, inagaw pa nung mayaman yung iisang alaga nung mahirap. And then sabi ni David, yung taong yan ay dapat parusahan ng kamatayan. And then Prophet Nathan said, ikaw yun eh. You are the man. Now, there are several points that I would like to present to you. Number one is this. Leo Tolstoy, an author, wrote a short story entitled, God Sees the Truth but Waits. God sees the truth but waits. Ang Diyos nakikita ang totoo at naghihintay lang siya. Pero I would like to title my first reflection, God sees everything and acts. Nakikita ng Diyos ang lahat at siya'y kikilos. Akala ni David na itago niya yung kanyang kasalanan. Nakalimutan niyang merong Diyos na nakikita ang nangyayari. At inutusan ng Diyos si Propeta Nathan, confront David. Tell him, I saw what he did. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, yan ay isang paalaala sa atin. Lahat ng ginagawa natin, mabuti o masama, alam ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Yung sasabihin natin, tayo lang naman dalawa ang nakakaalam tanggapin mo na tong suhol, no? Basta ako, tahimik ka na rin. Hindi. Nakikita ng Diyos ang lahat. At siya'y kikilos. Alam nyo, binabalikan ko yung mga kaganapan ng mga nakaraang buwan, no? Mga several months ago. Paano ba natin na-discover yung mga corruption sa DPWH? Nagpadala ang Diyos ng baha. Di ba? Baha naman ang nagdala, no? Ang nagbunsod para magkaroon ng investigasyon. Bakit bumabaha sa lugar na ito? And then na-discover nila na meron pala dapat mga flood control projects doon sa lugar na yon, pero hindi nangyari, hindi nagawa, at doon nagsunod-sunod na yung investigasyon.
Akala nila matatakban nila yung kanilang kasalanan. Nagpadala ang Diyos ng baha. See? God sees everything and He will act accordingly. Kaya, wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya mabuti o masama na ginagawa natin, kita ng Diyos ang lahat. Naghihintay lang siya ng tamang panahon, pero siya kikilos. Ang pangalawa ay ito, whatever we do will always have consequences. Of course, nagsisi si David. Pinagsisihan niya ang kanyang nagawang kasalanan. Humingi siya ng tawad sa Diyos. Pinatawad siya ng Diyos. Pero kinakailangan tanggapin ni David ang bunga ng kanyang pagkakamali. Any action, whether positive or negative, good or bad, will always have consequences. At yan ang wag nating kalilimutan. Okay. Pinapabayaan mo ang katawan mo, kain dito, kain doon, inom dito, inom doon, puyat dito, puyat doon. Sabi nga ng mga matatanda, babalikan ka niyan pagdating ng araw. Babalikan ka niyan pagdating ng araw. Kaya yung mga inaabuso yung katawan, sasabi, bata pa naman ako no? Okay? Hindi nyo napapansin, yung mga nabibiktima ng heart attack, pabata ng pabata. 30 years old, inatake. No? 20 years old, inatake. Baka bunga yan ng kapabayaan. Because all the things that we do will have consequences. At kung minsan, nakakalungkot pa, yung consequence hindi lang sa atin nangyayari, kundi sa mga mahal natin sa buhay. Pati, kaya nga sa unang pagbasa, yung anak na bunga ng kanilang affair ay mamamatay. Kumisan yung consequence hindi lang sa atin kundi sa mga mahal natin sa buhay. For example, isang tatay na nalulong sa sugal, nagastos ang lahat ng pinag-ipunan, pati yung college fund ng kanyang mga anak, nagastos dahil sa nalulong sa sugal. Nabenta ang mga ari-arian. See? Tatay ang nagkasala, buong pamilya ang apektado. Kaya, mga minamahal kong kapatid, let us be careful. Let us think twice or even more before we do something, because every action that we do will always have consequences. Kaya ang tanong ay, ano ba ibubungan nito sa akin? Mabuti ba ang ibubungan nito sa akin? Maganda ba ang ibubungan nito? Hindi lamang sa akin, kundi sa aking mga mahal sa buhay? Kung hindi, huwag nating gawin. My dear sisters and brothers, let us pray for the grace that we may be humble enough to accept our sins and ask the Lord for pardon. But let us also ask the grace that we may always have the strength and discernment to do the right thing. Amen.